Ang report natin ngayon ay mukhang ito raw San Miguel Beerman at Terra Firma ay meron pang ihahabol na isang trade. Bukod dito sa pagkuha ng San Miguel kay Jerica Hanmisi at yung balitang kukunin din daw nila itong si Maverick Hanmisi. Ngayon naman ang report na lumalabas ay baka daw kunin naman nila itong si 611 Jeyu Chu na center ng Terra Firma. Alam natin na mayroong rule sa PBA na hindi raw po pwedeng i-trade yung number 1 pick sa loob ng 2 taon at dapat nag-a-apply ang rule na yan kay Jeyo Chu. Pero mukhang gusto raw itong baguhin ng SMC at sa naniniwala sila na kaya nila at meron silang sapat na numero para baguhin yung rules ng PBA para ma-trade itong si Jeyo Chu sa San Miguel Beerman at baka ang maging kapalit nito ay si JM Calma. So magiging backup center ni Junmar Fajardo itong si Jeyo Chu at itong si JM Calma naman mapupunta sa Terra Firma Jeep. Kung sakasakali itong si Jeyo Chu, magiging ka-twin towers na yan ni Junmar Fajardo at yan yung matagal na siguro na hinahanap ng San Miguel Beerman na pwede nila na maging backup center talaga. So abangan natin kung sakasakali nga na ito'y makukuha ng San Miguel Beerman at kung mababago nga yung rules ng PBA para ma-accommodate itong request ng SMC. Medyo matindi itong kagustuhan ng San Miguel na makuha si Jeyo Chu. At sa tingin ko naman, magagawa nila to ng paraan. Basta kinakailangan lamang talaga na masiguro nila na itong si Jeyo Chu talaga ay magiging fit para dito sa San Miguel Beerman. So magiging maganda to para dito sa San Miguel kung makukuha nga nila si Jeyo Chu at sa tingin ko naman papayagan ng management itong gagawin na ito ng San Miguel Beerman para mapalakas yung kanilang koponan. Ang Chooks to Go daw ngayon na interesado pa rin na sumali sa PBA at baka bilhin itong Blackwater Bossing. Gusto raw ng Chooks to Go na ipakita na sila ready na talaga na sumali sa PBA at kung kinakailangan nga na gumawa sila ng hakbang ay gagawin talaga nila to. At mukhang yung pagkuha nga dito sa nabanggit na prangkisa na Blackwater ang magiging hakbang dito nitong Chooks to Go. So instead na bumuo sila ng team, ang gagawin na lamang nila ay bibilin itong Blackwater Bossing at yan ang gagamitin nila na starting point para magkaroon sila ng sariling koponan sa PBA. Tignan natin kung anong mangyayari dito dahil ang magiging hadlang talaga dyan ay yung pangalan ng Chooks to Go. Dahil pareho sila ng produkto na binebenta nitong Magnolia Chicken Templados Hot Shots. So baka itong PBA payagan yan kung itong Magnolia ay magpapalit ng pangalan. Kung sabagay, kung itong MVP Group na merong TNT, pinayagan itong Converge Fiber Access kahit na telecommunications din. Sa tingin ko papayagan din naman ng PBA itong Chooks to Go na sumali dito sa liga. Kaya nga mukhang magiging isa to dito sa kaabang-abang dahil alam natin itong Chooks to Go. Meron niyang reputasyon na isang winner talaga kahit sa ang basketball tournament ito sumali. Talagang binibigyan nila ang lahat para sila ay mananalo. Kaya itong Chooks to Go, hindi ako magugulat kung pag yan ay sumali sa PBA, matutuwa yung mga fans. Dahil alam nila na ito hindi magiging farm team at ito magiging determinado talaga na manalo at lumaban dito sa PBA. Kaya ang magiging tanong na lamang kung sasali nga sa PBA itong Chooks to Go at bibilin itong Blackwater Bossing, sino naman kaya yung mga players na mare-retain at sino naman yung mga ite-trade nila dahil yan talaga yung aabangan ng marami na gagawin ditong Chooks to Go kung sakasakali dito sa PBA. Ang Barangay Ginebra ay merong momentum para dito sa Game 4 at meron silang alas ngayon. At iyan ay yung pagbabalik nitong si Stephen Holt. Gumanda na ang laro ni Holt at ibig nitong sabihin mukhang lalong mahihirapan ng TNT tropa na bantayan ng Barangay Ginebra. Dahil dati ang iniintindi lang nitong TNT tropa kung paano pipigilan si RJ Barrientos at itong si Justin Brownlee. Pero ngayon, mukhang ito ng si Stephen Holt gumanda na ang laro at ibig niyan sabihin, magiging isa na rin to dito sa kinakailangan nilang pigilan. Plus itong si Scottie Thompson, ang ganda rin ng pinakita doon sa Game 3. Kaya lalong dadagdagan yung problema ng TNT tropa para harapin itong kanilang kalaban at karibal na Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, magiging maganda talaga to para dito sa TNT kung magagawa nila ng paraan na mapigilan itong Barangay Ginebra. Pero kung ikaw naman itong Gene Kings, ang hinahanap mo lamang
ay yung consistency nitong si Stephen Holt. Kinakailangan lamang mag-deliver siya ng puntos para dito sa Barangay Ginebra para makatulong na dito sa kanilang lineup. At yan naman talaga yung hinahanap ng marami dito kay Stephen Holt, yung kanyang consistency. Kaya magiging isa to dito sa mga abangan natin sa PBA. Kung ito si Stephen Holt talaga, magiging isa to sa mga key factors dito sa series para sa Barangay Ginebra. Kasi para yan ay mangyari, kinakailangan maging consistent yung ilalaro niya para dito sa Gene Kings. At sa tingin ko, magagawa niya to. Basta kinakailangan lamang magkaroon siya ng oportunidad. At syempre, kinakailangan maging din siya, willing siyang tumira pagdating dito sa mga open shots na magiging available para sa kanya. At yan naman talaga yung kinakailangan. Kapag ginawa yan ni Stephen Holt, malaki yung tsansa na itong Barangay Ginebra talaga ay magkakaroon ng mas malaking oportunidad para manalo dito sa serye kontra naman sa TNT. At ang huli nating may babalita ngayon, itong Rain or Shine ni Lasto Painters daw ay nakikipag-usap ngayon dito sa Titan Ultra kung makukuha nila itong first round draft pick nito. Dahil sa tingin ni Coach Yeng Giao, magiging isa yan doon sa mga susi para itong Rain or Shine ay makabawi dito sa darating na Governor's Cup. Alam natin na medyo nabigo sila dito sa Commissioner's Cup, no? At disappointing talaga yung pagkatalo nila kontra dito sa Barangay Ginebra. At nakakatulong dyan kasi hindi nakatulong yung mga injuries to sa mga key players nila. Kaya ngayon, ito raw Rain or Shine ni Lasto Painters tumitingin dito sa darating na draft. At doon sila kukuha ng mga players na kanilang kakailanganin para mag-rebuild. Partikular na, hahanap sila ng mga big man dahil mukhang hindi reliable ito si Dato at si Villegas dahil palaging nai-injure. So ngayon mukhang ganyan daw yung gagawin nitong si Coach Yeng Giao, kakausapin itong Titan Ultra. Pero ang magiging tanong dyan, sino naman kaya ang hihilingin na kapalit ni Coach Renzi Bahar at nitong Giant Risers para do sa draft pick nila? Alam ng Titan Ultra na very much in demand yung draft pick nila at maraming mga teams ang gustong kumuha dito. So magiging isa to dito sa kaabang-abang na gagawin nitong Titan Ultra kung sakasakali nga na ipamimigay nila yung kanilang draft pick. Pero syempre, kung ikaw naman itong Rain or Shine ni Lasto Painters, dapat willing ka rin mag-release ng mga top player mo para makuha yung draft pick ng Titan Ultra. Talo na atang projection na yung draft pick na yan ay baka umabaging top 3 or mga top 4. So, kinakailangan ay timbangin dito si Coach Yeng Giao kung sino ba yung mga players na sasali sa draft at kung magiging sapat ba yung mga ititrade nilang players o karapat dapat ba na ito'y kunin nila. Dahil dyan ang magdedetermina kung gaano kalayo ang maabot nitong negosasyon ng Rain or Shine pati na rin nitong Titan Ultra. Pinabati muna natin yung ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, si Dexter Tomer, si Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, pati na rin si Malyari Mascarinas, si Enju, at pati na rin si RG Bueno at si Monde Guzman at lahat ng ating mga taga-subaybay.